kung andang mensahe at buhay niya, application sa buhay ng Kristiyano. Okay? So, pakinggan yung mabuti. Parang babalik lang tayo sa DBBS. Babalik lang tayo sa pag nagtuturo ka ng bata, yung mga Bible character, di ba? Katulad nila Noah, katulad nila Samson, David and Goliath. Sino pa yung makilala yung mga Bible character na common na itinuturo? Jonah, na nilunok ng isda, di ba? Si David na pumatay ng higanting si Goliath. Sino ba? Si Noah na gumawa ng arka, si Moses na humati ng dagat. Okay, di ba? Dami na natin alam. Pero meron pang mga Bible character na mas magaganda rin ang kwento ng buhay nila na hindi natin alam. Nako nyo? Now, isa ito si Esther. Okay? Kukwento ko sa inyo ha. One time, at makinig kayong mabuti para mas makita natin kung ano yung magandang message. But before that, gusto kong basahin sa inyo yung sinabi ni Esther from Esther chapter 4, verse number 16. Open your Bible. At merong magandang salita dito si Esther na aakalain mo na ang babaeng simpleng babae ay nakapagsalita siya ng ganon. Commonly speaking, minsan talagang mas maiging magsabi ang lalaki ng ganito. Pero tignan niyo po si Esther kung ano yung kanyang sinabi. Pero bago po natin makita yung buhay niya, ay tignan po natin ang verse number 16. Esther chapter 4, verse number 16. Nandiyan na po ba kaya? Okay. 4:16 ng Book of Esther. Sa Old Testament Bible po yan, Esther 4:16. Ano po ang sabi niya dyan? Sabi niya sa kanyang pinsan na si Mordecai, eto ang sinabi niya, "Go, gather together all the Jews that are present in Susan, and fast ye for me." Ipag-ayuno ninyo ako, sabi ni Esther. And neither eat not drink 3 days, wag kayong iinom ng 3 araw, o kahit kumain. Pambihira, mahirap to. Fasting talaga to. Ay pag mahilig ka pa namang kumain, ay bawal magutom. Pag wala sa vocabulary mo yung diet, wala kang pakalam sa pagkain. Basta gutom ka, kakain ka. Pero sabi niya, 3 days wag kayong iinom, 3 days wag kayong kakain. Night and day, araw at gabi. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law. Pupunta ako sa hari na kahit wala sa batas o wala sa utos, kahit hindi ako pinapatawag ng hari, pupunta ako doon. Sabi niya. At anong kanyang sinabi? Anong sinabi niya sa last verse? Sa last phrase ng verse? If what? If I perish, I perish. Kung ako'y mamamatay, kasi nga unlawful yung pagpunta niya doon Kung pupunta siya sa hari, wala sa batas. Kapag pinatawag ka ng hari, doon ka lang pupunta. Pero hindi po pwedeng basta ka na lang pupunta doon sa harapan ng hari. Kaya ang sabi niya, kung parurusahan ako ng hari, o kaya papatayin ako ng hari, sabi niya, okay lang. Patay kung patay. Sa Tagalog po yan, patay kung patay. Di ba? If I perish, I perish. Kung mamamatay ako, okay lang, mamamatay ako. Now, listen to this. Ano ang dahilan ni Esther? Bakit niya sinabi yan? Makinig kang mabuti. Ikukwento ko sa yung buong pangyayari kung bakit sinabi ni Queen Esther ang ganitong bagay. One day, meron pong mabait na hari sa Bible. Kung babasahin mo the whole book ng Esther, merong mabait na hari na ang pangalan niya ay si King Ahasuerus. Si King Ahasuerus ay meron siyang asawa na napakaganda, si Queen Vashti. Si Queen Vashti, ito yung itinalaga na pinakamagandang babae sa buhay ni King Ahasuerus. And then one day, si King Ahasuerus, hari ng Persia, mabait ito. And then naisipan niya na maghanda ng kapistahan para ipatawag yung mga prinsipe, yung mga mayayaman sa buong nasasakupan niya. At matagal na handaan yun ang ginawa ni King Ahasuerus. And then, nung last night ng handaan, gusto niyang ipagmalaki ang kagandahan ng kanyang asawa, si Queen Vashti. Kaya sabi niya doon sa kanyang mga tauhan, puntahan niyo si Queen Vashti at sabihin niyo magbihis siya ng pinakamagandang kasuotan at dalhin niyo siya dito kasi gusto kong irampa. Gusto kong ipagyabang, gusto kong ipakita sa mga prinsipe na meron akong asawang reyna na napakaganda. Pero ang nangyari, nung ipatawag siya, hindi pumunta si Queen Vashti.
nirefuse niya yung utos ng hari. Kaya si King Asueros nagalit sa kanya. Okay? So nung magalit, sabi niya, anong dapat gawin sa reyna? So sabi ng mga wise men, yung advisor ni King Asueros, ang sabi niya, ang may ganda yan, hari, patanggal mo na siya sa pagiging reyna. Kasi pamamarisan siya ng mga kababaihan. Kung hindi mo gagawin yan at parurusan, kasi labag yan sa batas, na tumanggi ka, di ba meron tayong kasabihan, ang pag-utos ng hari, hindi nababalik. Yan ho yung batas. Kaya nung nangyari po yan, ay yun po yung nangyari, nagalit si King Asueros, at ang sabi po ng Bible, siya po ay tinanggal sa pagkareyna, si Queen Vashti. But then, ang nangyari, syempre, available na ngayon yung pwesto ng pagiging reyna. Kaya naisipan po ng lahat ng mga advisors ni King Asueros, na sabi niya, hari, kailangan natin na may ipapalit tayo kay Queen Vashti. Kaya ang ginawa nila, sabi ng hari, okay, sige, maghanap kayo ng mga pinakamagagandang mga dalaga sa buong nasasakupan ng Persya at iharap nyo sa akin. Okay? Kaya nga nung unang panahon, meron ng beauty queen. Meron ng beauty pageant. Kung ngayon mahilig kayo sa beauty pageant, doon meron ng beauty pageant sa panahon ni Esther. Okay, so ngayon sabi niya, maghanap kayo ng mga babae, magkolekta kayo ng mga babae, at kung sino man ang pinakamaganda at nakugusto ng King Asueros, ayun ang kanyang magiging asawa. So naghanap yung mga advisors, naghanap sila ng mga magaganda until nakita po ni Hegai itong si Esther na pinsan ni Mordecai na Hudyo. Jews, lahi ng mga Hudyo sa lahi ng mga Benjamites. Ngayon nangyari, sabi niya, nagkaroon nung makita ni Hegai, isa sa mga namumuno sa mga kababaihan during that time, nakita niya si Esther. At sabi niya, nakakita siya ng isang parang napakagandang babae na wala nang gaganda pa. So sabi niya, nagkaroon siya ng favor, kinuha niya si Esther, dinala sa bahay ng paglilinis. 1 year po 'yon na sabi niya, dadaan siya sa paglilinis na tinatawag. Meron kasing batas na bago umarap sa hari, kailangang malinis 6 months na paliliguan ng pabango, 6 months na, basta lahat ng paglilinis ng mga babae, 1 taon yan, di ba, sa beauty pageant, bago ka lumaban ng di ba? Year ang ginugugol niya bago mo ma-perfect yung paglakad. Kaya nga merong mga tinatawag na tsunami walk, di ba, beauty pageant. Yung ganun ang nangyari. Until, nung matapos yung 1 taon ng paglilinis, kailangan na ni Esther na humarap sa hari. Then, nung time na niya para humarap ng hari, nung makita siya ni King Asueros, wala nang sabi-sabi. Napawaw ng todo si King Asueros. Sabi niya, wala nang kasing ganda na babae na nakita ko. It means, tapos na ang laban. Nung makita ni King Asueros si Esther, tapos na ang pageant. May nanalo na. Sino yon? Si Esther. At ang sabi ng Bible, kung babasahin mo, minahal ni King Asueros si Esther. Siya lang yung tanging sinabi na minahal ni King Asueros si Esther. Nakita niya yung kagandahan, nakita niya yung blessing sa katauhan ni Esther. And then one day, sabi niya, ginawa siyang reyna. Sabi niya, lahat ng privilege ng pagiging reyna, ibigay niyo kay Esther. And from now on, tawagin niyo na siyang bilang isang reyna o si Reyna Esther, Queen Esther. But, hindi ho natapos po ang matinding problema. Dahil during that time, nagkaroon ng isang promotion sa bansa ng Persia, ang hari, at yung isa sa mga prinsipe na si Aman ay ipromote na pinakamataas sa lahat ng mga prinsipe, pero ang problema, hindi alam ng hari na to si Aman ay meron palang masamang ugali. No? Yung kanyang promote na prinsipe, meron palang ugali na hindi maganda. Galit pala ito sa mga Hudyo. Kasi mayabang. And then, nung pinomote siya ng hari, gusto ni Aman na siya makilala. Kaya sumakay siya ng kanyang kabayo, lumibot-libot. Etong si Mordecai
lagi yan nasa pintuan ng bayan, ng hari. Kasi gusto niya, minamanmanan niya lagi si Esther kung ano ang kanyang ginagawa. Si Esther kasi lumaki kay Mordecai. Siya na yung nagpalaki, siya na yung tumayong tatay at nanay ni Queen Esther. Kasi namatay na lahat ang kanyang mga magulang. Kaya gusto niya, nakikita niya kung anong ginagawa ng kanyang pinsan na si Esther. Kaya nung dumaan si Haman, na prinsipe, na pinakamataas ang lahat ng prinsipe, ang nangyari, hindi gumalang o hindi yumukod itong si Mordecai. Kaya nagalit si Haman. Di ba? Lahat naman tayo, hindi naman lahat ng tao natutuwa sa atin. Tama ba? Hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, pareho lang yan. May mga natutuwa. Pag gumawa ka ng tama, may natutuwa, merong hindi. No? So, ang nangyari, nagalit si Haman kay Mordecai. At lalo na, nung malaman ni Haman na ito palang si Mordecai ay isang Hudyo. Isang Hudyo pala to. Kaya nagalit lalo na, sabi ni Haman, hindi sapat sa akin na kapag paparusahan ko si Haman lang. Dapat pati ang kanyang lahi. Naisip niya, mas tuwan-tuwa siya, sabi niya, kung lahat ay lilipulin, lahat ng Hudyo sa panahon ni King Ahasuerus. So yun, plinano ni Haman, napatayin lahat ng lahi ng mga Hudyo, dapat mamatay lahat yan. It is a blessing nung mabalitaan ni Mordecai na nagalit si Haman sa kanya at gustong ipapatay, kumuha ng sulat si Haman, pinadala sa lahat ng lalawigan, and then nalaman ngayon ni Mordecai, mga kapatid, nalaman ni Mordecai na merong danger sa kanyang lahat ng nasa sakop, lahat ng Hudyo ipapalilipol ni Haman. Papatayin silang lahat. Kaya si Mordecai ay nalungkot, umiyak, nabahala sa kanyang buong angkan at siya ay inalis ang kanyang damit upang magdamit at maglagay ng abo, parang pinaka-sacrifice na ginawa niya nasa pintuan ng bayan ng hari. And then nalaman ni Queen Esther kung bakit ginagawa ni Mordecai yung ganon. Then sabi niya, alamin mo kung bakit ginagawa ng pinsan kong si Mordecai yung ganong bagay. And then nalaman ni Esther, sinabi ni Mordecai doon sa tao, sabihin nito, dahil nangangalib ang lahat ng angkan ng mga Jews o ng mga Hudyo. Sabi ni Mordecai, sabihin mo kay Queen Esther na puntahan ng hari, iligtas ang buong bayan ng mga Hudyo. Pero sabi ni Esther, hindi ko pwedeng gawin yan. Kahit ako'y reyna, hindi ako po pwedeng pumunta kay Haring Ahasuerus kasi hindi ako pinapatawag yan. Kung ang pupunta ka doon na hindi ka pinapatawag, papatayin ako noon. Kaya hindi po pwede. Kamatayan ang kapalit kapag nilabag mo ang kautusan na yan. Maliban na magtamo ka ng pabor at ipaglalawitan ka nung tinatawag na setro, yung parang kwintas na may at ibig sabihin noon, pwede mong kaharapin ang hari. Maliban ng kung ganon, bibihirang mangyari yon. Kaya hindi po pwede, sabi ni Mordecai sa kanya, alam mo Esther, may plano ang Diyos kung bakit kanya inilagay sa posisyon ng pagiging reyna. Lagi mong tatandaan, sabi niya, mas maigi bang nakatira ka sa magandang tahanan pero makikita mong nalilipol ang iyong bayan, pero ikaw ay nasa masarap na kalagayan. Remember this one, sabi ni Mordecai, ikaw ay inilagay ng Panginoon sa ganyang kalagayan kasi may purpose ang Panginoon, sabi ni Mordecai. Are you listening? Walang kaalam-alam si Esther o even Mordecai, hindi niya alam na merong issue o merong pangyayari bago pa maging reyna si Queen Esther. Are you listening? May purpose sa buhay ni Queen Esther kung bakit siya inilagay ng Panginoon. Right. Kasi nga may mangyayaring ganito. May mangyayari sa kanyang bayan. Kaya sabi ni Mordecai sa kanya, Queen Esther, alalahanin mo, inilagay ka ng Panginoon sa isang lugar na pinakamataas dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen. Are you listening? Yes. May purpose niya. Kaya nung malaman ni Queen Esther yung sinabi ni Mordecai na may purpose ang Diyos sa buhay mo, kung bakit nilagay ka dyan, ang sabi ni, eto na yun, verse 16. Kaya sabi verse 16, sabi ni Esther, sige, sabi niya, go, pumunta ka sa bayan, i-gather mo lahat ng mga Jews, mag-fasting kayo, huwag kayong kakain 3 araw, ipanalangin ninyo ako, sabi niya, ipanalangin ninyo ako,
At ganun din yung mga kasamahan ko, pagkatapos ng 3 araw, magbibihis ako, pupunta ako dun sa hari, at makikipag-usap ko, hihilingin ko yung dapat at nararapat para sa ating bayan. Now, ito ang sabi, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Kung parurusaan ako ng hari kasi wala sa batas yan, if I perish, I perish. Kung mamamatay ko, sige lang, at least ginawa ko yung best ko. Are you listening? Basta ang akin lang, ipadalangin ninyo ako. Hello? Amen. Ngayon, ano ang ginawa? Nagpunta ngayon. After 3 days, nagpunta ngayon. Lagay na ang kalooban ni Esther na siya ay mamamatay na that time. But since then, pagharap niya sa hari, nakita ngayon ni King Ahasuerus. Pero wala sa time ha, pagkakita niya kay Queen Esther, hindi siya nagalit. Wow. Bakit? Mahal niya kasi yun. Di ba? Mahal niya kasi si Queen Esther. Ngayon sabi niya, halika Queen Esther, ano ang iyong hiling at ano ang iyong gusto? Kahit kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Wala pang hinihingi. Pagkakita pa lang niya, si King Ahasuerus mismo ang nagsabi kay Queen Esther, anong kailangan mo, anong hinihingi mo. Kung gusto mo yung kalahati ng kayamanan ng buong kaharian, ibibigay ko sa iyo. Wow, what a blessing. Wala pang hinihingi. Pero alam mo, hindi opportunista ang babaeng ito. Dahil ang sabi niya, Hari, mayroon kasi akong handaan, 3 araw yon. Pwede bang pumunta ka doon? Kasama si Aman. Ang galing ng plano, ano? Ang galing ng plano. Isama mo si Aman. Isama mo si Aman. Sige, sabi niya, pupunta ako. So, sa madaling sabi, naghanda si Queen Esther, pumunta si King Ahasuerus with Aman. And then, sabi ni King Ahasuerus, ilang beses niya binanggit to, anong hinihingi mo? Sabihin mo na. Anong hinihingi mo at ano yung hiling mo? Kung kalahati ng kayamanan ko, ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Pero hindi agad sinabi ni Queen Esther. Last night o last day ng handaan. Last day ng handaan. Lalaman niya, kasi hindi makatulog ito si Hari ng last night, na parang balisa. Etong si Aman kasi, naghanda ng bitayan para kay Mordecai. Bibitayin si Mordecai. Gustong gusto ni Aman na makita ng buong bayan na nabibitay si Mordecai. Ewan ko, ba't may mga klase ng tao na tuwan-tuwa pag may nahihirapan, ano? Yung klase, buhay ni Aman. Oo. Ngayon, pinaghanda ng bitayan si Mordecai kasi malapit na yung time na lahat lilipulin. Sabi na, sige, paghanda natin ng bitayan. Yung gabi na yon hindi makatulog si King Ahasuerus. Sabi niya, pwede bang kunin nyo yung aklat ng talaan ng mga nakaraan? At doon niya nakita yung kasaysayan ni Mordecai na pinsan ni Esther. Nakita niya kasi doon na merong 2 chamberlains o yung tagapamahala ng Haring Ahasuerus. Nakalimutan ko yung pangalan, nandiyan, babasahin nyo lang. Yung 2 na yon, nagplanong i-assassinate si King Ahasuerus. Gusto nilang saktan si King Ahasuerus. Pero nalaman ni Mordecai yon. Siya yung nagsumbong. Siya yung nagbuking. Siya yung tumulong para hindi mapahamak ang hari. Nakita niya sa talaan, kaya nga nabita yung 2 na yun eh. Pinabita yon. And then, nakita ni, sino itong lalaking to si Mordecai? Sabi nung hari, halika nga kayo, sino to si Mordecai na isang Hudyo na meron palang magandang nagawa sa bayan ng Persya? Na siya pala yung nagsabi, siya pala yung witness para hindi mamatay ang hari. O ako, sabi ni King Ahasuerus. Nabigyan ba siya ng parangal? Nung ginawa niya ba ito, pinarangalan ba siya? Sabi nung mga chamberlains, sabi niya, hindi, wala kahit anong ginawa sa kanya na maganda nung kumawa siya ng maganda at tama sa hari. Kaya sabi niya, bakit hindi niyo siya pinarangalan? Ngayon, sabi niya, eksaktong-eksakto naman, habang kinukwento ng King Ahasuerus, dumating si Aman. Kaya pinatawag niya si Aman, Aman, halika. Nandito po si Aman, halika Aman. Kung merong lalaki, sabi niya, merong lalaki na gumawa ng mabuti na dapat parangalan, ano ang dapat gawin sa lalaking ito? Ang sabi ni Aman, akala naman ni Aman, siya yung tinutukoy ni King Ahasuerus, na siyempre, siya yung malakas dun eh.
Sabi niya, oh, mukhang ako to ah. Mukhang ako yung paparangalan ng hari. Mukhang ako yung bibigyan ng blessing. Mukhang ako yung bibigyan ng biyaya ng hari na to. Kaya sabi niya, King Asueros, kung merong lalaki na ganyan, dapat ibigay sa kanya yung, ipa-experience, iparanas sa kanya, yung parang damit ng hari. At makasakay sa kabayo ng hari. Di ba? Yung kayamanan ng hari, dapat bigyan siya ng mga parangal na ganon. Yung nagagawa dapat ibigay sa kanya yung pinakamataas na uri ng promotion. At ipakilala sa buong bayan, sabi ni Aman. Kasi akala nga niya, siya yon. Kaya nga sabi ni King Asueros o sige, ganito Aman. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Kilala mo ba si Mordecai na naandun sa pintuang bayan? Siya yon. Puntahan mo at lahat ng sinabi mo na damitan siya ng damit hari, ibigyan siya ng pagkain ng hari, pasakayin sa kabayo ng hari, gawin mo lahat, walang labis, walang kulang. Lahat ng sinabi mo, gawin mo kay Mordecai. Galit na galit si Aman kay Mordecai, di ba? Pero siya ang gagawa nun, siya ang inutusan para gawin nun. Kaya lalong sabi mo, akala ko ako yun kaya hindi lahat ng akala tama. Daming mali pag-akala. Kaya huwag mong aakalain na okay ka na. Hindi ka pa okay sa harapan ng Panginoon. Ngayon, ganito nangyari. Bigay sa kanya, blessing, ganyan. Last night, pagharap ni Queen Esther sa hari, sabi ng hari, ano yung hinihingi mo at ano yung hinihiling mo? Kasi sabi ni Queen Esther, kasi po Haring Asueros, meron pong nagbabanta sa napapatayin o lilipulin ang lahat ng aking angkan. Papatayin silang lahat. Kasama ako, syempre. Merong nagplano na ganito, ganyan. Sabi ni King Asueros, sino yan? Sino yung taong yan, naglapastangan at nagpalabas ng ganyang utos? Sabi ni Esther, yan yan, katabi mo. Sabi niya, yan ang nag-utos. Kaya nagalit si King Asueros, di ba? Lumabas siya, pumunta siya sa halamanan. Nagalit siya, then pagbalik niya, di ba nagmamakaawa si Aman kay Queen Esther na wag siyang parusahan sa kanyang ginawa. Pero ang nangyari, mga minamahal kong kapatid, yung inihanda ni Aman, nabitayan para kay Mordecai, siya ang nabitay. Diba? Sabi ng mga chamberlains, naghanda to si Aman ng bitayan para kay Mordecai. Kaya sabi ni Haring Asueros, o sige, total meron nang gawa, hindi na kayo maghihirap, nakagawa na, siya ang ilagay nyo doon, siya yung bitayan. Siya yung sampulan nyo doon sa kanyang ginawa kung matibay ba talaga. Diba? Kaya sa madaling sabi, namatay si Aman. Kasama pa nga yung 10 anak ni Aman. Binitay din. Biruin mo yan, mga minamahal ko mga kapatid. Ngayon, listen to me. Ang isa sa pinakamaganda, sabi kung hindi ginawa ni Queen Esther, yung ganyung klase ng pagpapasya, sa tingin nyo, may blessing bang natanggap ang buong Israel? Wala. Sa isang salita na ginawa ni Queen Esther, ano yung sabi niya? If I perish, I perish. Kung maghihirap ako, maghihirap ako. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Are you listening? Yes. Now, listen to this. In the ministry, sa application ng ministry ng Panginoon, hindi ho madali ang gawain ng Diyos. Right. Hindi ho madali ang maglingkod sa Diyos. Ang daming problema, ang daming trouble, ang daming trials. Dumating na ba sa point ng buhay mo parang ayaw mo nang maglingkod sa Diyos? Dahil sa dami ng problema. Dahil sa dami ng persecution. Pinapagalitan ka ng magulang mo, dapat hindi ka nagsisimba, dapat wala ka rin naman pagbawa. Ang daming persecution, ang daming trials, ang daming mga circumstances na pwedeng pagdaanan ang mga Kristiyano. Kaya nga lagi kong sinasabi, Pastor, madaling maging Kristiyano, pero mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano. Right. Madali lang naman maging Kristiyano Ano yun? Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mong tagapagligtas, and that's it. Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. Pero yung mabuhay ka ng isang Kristiyano, patunayan mo sa ibang tao that you are a Christian, ang hirap niyan. Bakit? Ang daming pwedeng humadlang. Ang daming pwedeng gawin ni Satan sa iyong buhay para hadlangan ka, para hindi ka mag-grow, para hindi ka lumago bilang isang Kristiyano.
Kasi gusto ni Satan, ayaw niyang, sabi nga ng Bible, ayaw sumilang yung kaliwanagan ni Kristo sa buhay mo. Lagi niyang gustong patayin yung mga word of God na pinapakinggan mo. Gusto niya lang umattend ka lang pero wala kang naiintindihan. Tama ba ako? Gusto lang yung maiba yung purpose mo, gusto lang niya maiba lang yung motibo mo, bakit ka nasa church. Alam niyo ba mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay tama ang motibo. Are you listening? At hindi lahat ng pumupunta sa simbahan o sa church ay maganda ang layunin. At pangatlo, hindi lahat ng pumupunta sa simbahan naiintindihan yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi lahat. Kaya kung ikaw ay nasa gawain ng Diyos, nagpapatuloy ka at naiintindihan mo yung purpose ng Diyos why you are here in the ministry, that's good for you. Amen. It's a blessing for you. Are you listening? Alam mo, una sa lahat, ang nakita ko po sa buhay ni Esther, ito yung context ng sinabi ni Mordecai sa kanya. Let's explain. Mordecai speaks to Esther about the impending danger facing the Jewish people. He emphasized that Esther's position as a queen grants her a unique opportunity to influence the king and save her people. He sets the stage of Esther's resolve. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Ipinaintindi ni Mordecai sa kanyang pinsan ni si Esther na maganda yung pagkakalagay sa kanya ng Panginoon na bilang reyna. I repeat, yung purpose ng Diyos sa buhay ni Queen Esther ay merong totoong layunin ang Diyos. Hindi ho si Esther ang nagplano. Ikaw, wala ka ring plano para sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ang nagpaplano para sa iyo. Amen. Are you listening? Ikaw nga, pag estudyante ka, may plano ka ba for the ministry? Meron ka bang naiisip para sa ikagaganda ng ministry? Sabihin nyo sa akin. Ikaw bilang estudyante, sino sa inyong mga estudyante ang nag-isip na ng plano for the ministry? Meron ba? Di ba wala naman? Kung ano lang yung sabihin ng pastor, yun lang yung ginagawa mo. O kapatid, magsimba kayo. Doon ka lang sisimba. Kung hindi ka nga i-follow up, ayaw mo pa nga eh. Di ba? Kung hindi ka pa i-chat o i-text ng pastor, o simba kayo sa Sunday. Di ba? Kasi nga walang nagpaplano. Ang totoo, wala tayong plano. Pangatlo, wala tayong gusto. Walang gusto, walang nag-i-enjoy sa ganitong klase ng ministry. Anong gusto ng tao? Matulog. Maglaro. Ang gusto lang ng katawan natin yung mapamper yung ating personal interest. Tama ba ako? Pero yung ganitong service, yung uupo ka, aawit ka sa Panginoon, makikinig ka ng Word of God, boring to. Yun yung totoo. Tama ba ako? Boring na boring tayo sa ganitong klase ng ministry o gawain. Hindi kasi tayo sanay. But listen to me, like Queen Esther, wala tayo plano before. Pero nung maintindihan ni Queen Esther na sinabi ni Mordecai, alam mo ba, may plano ang Diyos sa buhay mo kung bakit inilagay ka ng Diyos dyan? Yan yung plano ng Panginoon. Meron kasing gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Are you listening? We are like Queen Esther. Hindi mo alam yung plano, wala kang kaplano-plano for the ministry, pero gumagawa ang Diyos ng dahilan bakit nasa ministry ka ngayon. For what reason? Anong dahilan ng Diyos kung bakit ka nilagay ng Diyos? Because He wants that you are help for your pastor. Katuwang ka ng pastor. Tulungan mo yung pastor. Alam nyo yung ministry, I'm so blessed. Dahil, una, hindi ko naman alam, pastor, na ganito yung, ang tingin ko nga, pag napapanood ko yung iyong, yung sa YouTube eh. Nanonood ko sa YouTube. Pag nakita ko yung, parang ganda ng simbahan ni Pastor, Pastor Joyce. Diba? Parang ang ganda, parang ang laki yung parang ang laki yung harapan eh. Sabi ko, ganda siguro ng naggawain ni Pastor Joyce. Wala naman akong alam. Hindi ko naman masyadong nakausap. Nagkakilala kami lang ni Pastor. Nung dumating siya, anniversary, that was anniversary, Pastor. Nandun ka sa Doon ko lang nakita si Pastor. Hindi ko nga alam na maging speaker ako ngayon dito sa inyo. But anyway, wala akong kalam-alam. Basta ang alam ko, ang nakita ko, napakagandang simbahan, malaking simbahan. So, ibig sabihin yan, malaki yung future, Pastor. Ibig sabihin, malaki yung pangitain na magkakaroon kayo ng malaking gawain ng Panginoon. Yeah. Sa panong paraan, kasi merong miyembrong katulad mo
na nagpapatuloy kahit walang-wala. Nagpapatuloy kahit walang magandang simbahan, walang magandang building, walang pera, walang pagkain, walang masarap na katulad ng iba. Kapatid, punta ka sa Manila, ano mga pagkain doon? Ang sasarap. No? Sa fellowship pa lang nila, talagang may ganyan, matutuwa ka. Yes, nakakatuwa, pero lahat ng bagay nagsisimula sa mababa, lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Basta pinalo ng Panginoon yan, mangyayari yan. Amen. As long na alam ng Diyos na merong mga mananampalatayang tapat, faithful ba? Faithful at the same time, fitful. Faithful. Alam mo yun? Faithful. Ha? Faithful ka na, fitful ka pa. Ito yung mga Kristiyanong fitful, gumagamit ng kanilang paa for the ministry. Amen. Ito yung mga humahayo, ito yung kahit walang pera, nakakarating sa simbahan. Di ba sabi ni Pastor, ang lalayo nyo daw? Oo, pero gumagawa ng paraan. Challenge for you, being a Christian. Ang layo mo sa gawain ng Panginoon, but nagagawan mo ng paraan. Meron tayong kasabihan sa wikang Tagalog, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. That's right. No? Pero pag gusto mo talagang maglingkod sa Diyos kasi nakikita mo yung plano, nare-recognize mo kung bakit ka inilagay ng Diyos sa ministry, meron kang pangitain, meron kang tinatawag na willingness to work with the pastor or with the Christian believers, kapatid, magagawa natin ang lahat ng ito. No matter what happen, ano man yung kalagayan natin, maliit lang yung church natin. Anyway, ang church po ay hindi po building. Ang church po ay yung tao. Amen. Ikaw yun. Yun yung importante. Yun yung mahalaga. May tao. Yung iba nga, may building, wala namang tao. Alam nyo yung mga Koreano, nagpapatay ng mga building yan. Punta kayo sa Mindoro. May mga building doon, pero alam mo, nagsisimba pag Sunday, kambing. Nung nasa Pola ako, Pastor, inalok ako na ako daw yung mag-ano doon sa building ng Koreano kasi every Sunday, ang nandoon, mga kambing. Wala nang nagsisimba, pero may building ha. Sabi sa akin, Pastor, pwede na kayo doon. Kaya lang, ang sabi nila sa akin, pag ginamit daw namin yon, papalitan ko yung pangalan namin. Magiging Korean. Opa. 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 Magiging Korean yung pangalan. Sabi ko, ayoko. Hindi ko i-compromise yung pangalan ng church namin. Kasi bakit? Hindi ako ang tumubos ng church na yan. Diyos, ang Panginoon ang tumubos na yan. Aanin ko ang building. Kung yung mga members ko naman, mamamali. O, i-compromise yung church. Ang importante sa akin, the people. People of God. Ang mahalaga sa akin, kahit walang building, at least alam ko na intact yung relationship namin with the members. Are listening? Yun ho yung pinakamalaga. Mga minamahal ko mga kapatid, ano ang isang mahalagang bagay? Esther's decision to act. Ang sabi, nung malaman niya ito, sabi niya, ano yung ginawa o ano yung action na ginawa ni Queen Esther? From verse 16, kung i-explain natin yan, Esther decided to approach King Ahasuerus despite the risk of death, since entering his presence uninvited could lead to severe consequences. Alam na natin yan, this moment highlights her courage, listen to this, her courage and willingness to sacrifice for the people. Alam nyo, ang pinakamahalagang karakter ng isang Kristiyano sa ministry ng Panginoon is what? Courage and willingness. Hi. Hello. Hello. Ulitin ko ha. Courage and willingness. Yung bang lakas ng loob. Alam mo, pag sa ministry ka, wala kang lakas ng loob. Mahiyain ka, mahina ang loob mo, ibig sabihin yan, mahina ang faith mo. Pero pag malakas ang loob mo, because you believe, ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos, pinoprotektahan ka ng Panginoon, malapang ka, malakas ang loob mo, at kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng bagay because of God. Amen. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa gwapo ka, hindi dahil sa ano pa mang bagay. You can do it because of God. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay doon sa nagpapalakas sa akin, doon sa tumawag sa akin. Sino yon? Jesus Christ, ang Panginoon. Are you listening? Naglilingkod tayo hindi dahil sa sinabi ng pastor. Naglilingkod tayo hindi dahil sinabi ng ibang tao.
we are here because of Christ. Hi. Yun yung dahilan, yun yung purpose. Nandito tayo sa ministry, nagpapatuloy tayo, oo, mahirap, maraming problema, maraming struggle, maraming mga problems, maraming mga trials, maraming mga circumstances, ang dami. Which is, inilalagay lahat ni Satan yan for us, what? Para tayo ay hindi lumago sa gawain ng Panginoon. Oh, iniinis tayo, yung tawag dito, pine-persecute tayo ni Satan. Even, yung mga loved ones natin sometimes, ginagamit ni Satan yan. Tama ba? Yung parents mo, yung loved ones mo, ginagamit ni Satan yan para hindi tayo magpatuloy sa gawain ng Diyos. But listen, kung hindi malakas ang loob mo, hindi matibay ang paninindigan mo, hindi matibay ang faith mo sa Diyos, anong mangyayari? Mawawala ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Now, listen to me. Like Queen Esther, if I perish, I perish. Ano yon? Courage and determination. Lord, amen. Pag wala kang determinasyong maglingkod sa Panginoon, ngayon pa lang, tumigil ka na. But listen to this. Kalooban ba ng Diyos yan na tumigil ka? Of course not. Hindi gusto ng Diyos na merong naiiwan, may nakuhuli. Ang gusto ng Diyos sa lahat nang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas, nagpapatuloy yan. Nagpapatuloy yan kahit nahihirapan. Nagpapatuloy yan kahit minsan talagang mayroong mga pagsubok sa buhay. Pero, hindi mo yan mapapatigil. Yes, nangihina tayo minsan. Nakakaranas tayo ng tinatawag na panlalamig. Parang yung pakiramdam na ayaw ko na, tinatamad na akong pumunta sa church, ang dami-dami laging problema, ang dami laging mga hindrances. Yes, nangihina tayo, minsan nanglalamig tayo, but never stop the ministry. Amen. Hindi ka tumitigil sa ministry. Kaya nga meron tayong kasabihan, ang tumitigil ay hindi nagwawagi. Tama ba? Right. At ang nagwawagi, amen ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lahat tayo tumatakbo. At ang bandang huli, ang magtatamo lamang ng reward ay yung nagpatuloy. Yung mga tumigil, wala, bokya. Walang mangyayari sa buhay mo. But listen to this, like Queen Esther, if you have determination, if you have courage, eto ang magiging magiging hugot mo. Di ba? Mahilig din naman kayo sa mga hugot lines, sa mga Facebook, tuwan-tuwa kapag meron kayong mga hugot lines na nababasa. Wow, ba't makahugot ka? Eto, Kristiyanong hugot. If I perish, I perish. Hugot yan ni Queen Esther. Amen? If I perish, I perish. Kung maghihirap ako, maghihirap ako. Kung mawawalan ako. Ang importante, nasa gawain ako ng Panginoon. Amen. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Importante, naglilingkod ako sa Panginoon. Are you willing to sacrifice? Hi? Are you willing to sacrifice? Ngayon, ang tanong ko, if you're willing to sacrifice, tanungin kita, ano na yung pinakamalaking sakripisyo mo for the Lord? For the ministry? Meron na ba? Meron ka na bang ginawang pinakamatinding sakripisyo para sa gawain ng Diyos? Baka wala pa. Kung wala pa, huwag kang mag-stop until magawa mo yung pinakamatinding sakripisyo para sa yung pinapagalitan ka, yung nakakaranas ka ng mga problema, yung nakakaranas ka ng kahirapan. Normal naman yan sa buhay. Kay nasa Christian life ka at kay wala, parehas lang naman nararanasan yan. Di po ba, kapatid, no? Parehas lang yan. Oo, yung nasa gawain ka ng Panginoon, may problema ka. Yung wala ka sa gawain ng Panginoon, may problema ka. E di, ano pipiliin mo? Di doon ka na nasa Panginoon ka, kahit may problema. At least, at the end of your life, meron ka pang reward sa Panginoon. Right. Di ba? At least, sabi nga, makaranas ka man ng gano'n, at least nakakapaglingkod ka pa rin sa Diyos. Nasa kalooban ka pa rin ng Panginoon. At least, pangalawa, at least, naglilingkod ka sa, kasama mo pa ang Panginoon. Amen. Unlike sa mga wala kay Kristo, tignan nyo, ang buhay. May problema, kaya ano ang konklusyon sa kanila pag ang problema? Pag hindi na nila kaya. Diba? Suicide. Bakit? Wala kasing comfort, wala kasing Panginoon, wala kasing Diyos na nag-aalalay sa kanila. Walang Holy Spirit na nagre-remind sa kanya. Walang peaceful ang buhay.
walang kapayapaan ng kanilang buhay. Pero ang sabi ng Book of Galatians, chapter 5, verse number 22, anong sabi niya doon? The fruit of the Holy Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness. Ang dami, di ba? 9. Kung wala ka sa Diyos, wala yung buhay mo kay Kristo, meron ka bang love? Meron ka bang peace? May joy ka ba? Kaya tayo nag-enjoy sa ministry because of the Holy Spirit. Amen. Are you listening? Kahit may problema, payapa ang ating buhay because of the Holy Spirit, pero kasi tayong peace na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Right. So what kung ang ating worship area, ito lang? Nagtapos na ba ang laban? Ito na lang ba habang buhay? No! Maniwala kayo, may blessing na naghihintay sa atin. Amen. May naghihintay at the end of our service to God, i-bless tayo ng Panginoon. Along the way, yung blessing ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo kapatid, yes, wala pa po ngayon. Kasi pinapakita pa natin yung sacrifice, yung faith, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, kung totoo ba yung promise ng Diyos. But listen to this, meron na pong mga Kristiyanong nauna sa atin. They prove na yung mga promises ng Panginoon tunay. That's why meron tayong awitin, di ba? Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my King. True eternally, Jesus ring, di ba? Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Amen. Hallelujah. What a blessing. Ang Kristiyano, tumutungtong lang tayo, tumatayo lang tayo sa promises ng Panginoon. Right. Kung mag-i-stop ka na, aayaw ka na sa ministry because of this area, ang pangit kasi ng simbahan namin eh. Hindi katulad ng ibang simbahan, hindi katulad ng mga Mormons, hindi katulad ng mga Jehovah Witnesses. Ang gaganda ng simbahan. Kulto. Kulto naman. Kaya listening, kung ikukumpara mo yon kapatid, sa ikumpara sa'yo, hindi mo kasi nakikita. Anong pipiliin mo? Magandang building na hindi naman save? O yung kahit ganitong klase ng area ng worship service, pero save ka? Ito na lang. Hindi baling ganito. Si Jesus Christ nga eh. Wala namang building. Wala namang building. Pinatayo naman. May mga sungot-sungot pa. Ay, may mga sungot-sungot. May mga tulisan pa. Mga tulis. Sungot-sungot kasi sa amin yung mga ganun-ganun, no? Oo. Wala. May mabasa ba kayo sa Bible? Na nagpatayo ng building na may Wala. may sungay. Di ba? Wala naman. Si Jesus Christ laging naglalakad yan, nagbabahay-bahay yan. Ipinakita niyo sa atin na, kapatid, ang importante hindi yung building, yung puso mo, yung faith mo, yung buhay mo, yung kaluluwa mo, yun ang mahalaga. Don't be discouraged because of that kind of building. Wala kami nun, wala kami yan. But someday, Amen. kung ikaw ay faithful na naglilingkod sa Panginoon, listen to me, standing on the promises of God, meron pong at the end of your life, at the end of the ministry, makikita mo yung blessing ng Panginoon. Amen. Just go home. Keep on serving the Lord. Amen. Amen? Amen. Ang kailangan lang dito, kapatid, makita ang character o ang katulad ng principle ng buhay ni Queen Esther. If I perish, I perish. Ibig sabihin yan, kapatid, kahit maghihirap tayo, ang importante, nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Okay, number 3. Ano ang konsepto kung bakit nagawa ni Queen Esther? Kung bakit niya nasabi, if I perish, I perish. Bakit niya nagawa na kahit hindi siya pinapatawag ng hari, pumunta siya doon. Even, alam niya na siya, kapalit nito ay ang kanyang buhay. If I perish, I perish. Anong konsepto nito? Listen to me. Sa John chapter 15 verse 13, ito ang konsepto. At magiging konsepto ng buhay ng Kristiyanong matapang, may willingness, may courage sa ministry ng Panginoon kung may tamang konsepto ka sa buhay. Anong konsepto? Anong ibig sabihin ng konsepto? Ang ibig sabihin ng konsepto, kapatid, kung ano yung pinaghuhugutan mo, bakit kaya mong gawin ang isang bagay. Mag-live ka rin dyan. Are you listening? Ano yan? John 15:13. Ano ang nakalagay doon? Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Listen to this. Anong konsepto ng paglilingkod mo sa Panginoon?
Anong konsepto ng sakripisyo mo sa Panginoon for the ministry? Anong konsepto ng ginagawa mo every Sunday? Anong konsepto ng paghayo mo? May hawak kang tracts, may hawak na Bible, pumupunta ka dyan sa ibang tao, sa ibang bahay, kumakatok ka, and then you give the tracts, witnessing to the Lord Jesus Christ. Anong konsepto? Saan mo hinuhugot yan? Listen to this. Because of love. Kaya ang sabi niya dito, 15:13, greater love had no man than this. Walang dakilang pag-ibig kaysa rito na ginawa ni Kristo. Saan yun? Yung dakilang pag-ibig. Wonderful grace of Jesus. Are you listening? Ang konsepto ng ating paghihirap at ang ating sakripisyo for the ministry is about love. Kung wala kang pag-ibig sa Diyos at puro lamang sarili mo ang iniintindi mo, hindi ka makakapagpatuloy sa ministry. Sabihin ko yan sa iyo. Sa totoo lang, nung nag-start ako sa gawain ng Panginoon, wala pa kaming building. Ang hirap kaya mag-invite ng politiko. Kasi sabihin mo, punta kayo sa simbahan namin. Pagwarap naman, wala naman simbahan, bahay naman. Diba? Mahihiya tayong mag-invite ng mga teachers, ng mga may kaya, mga negosyante, may mga mayayaman. Ma-intimidate ka na mag-invite sa kanila. Bakit? Dadalhin mo sila sa ganitong lugar? Hindi nila gustuhin to. Sa totoo lang, hindi nila gugustuhin yung ganitong lugar. Bakit? Nasanay sila. Pag inisip mo, ay punta tayo sa church as in, maganda yung building, malaking building, marami ang attendance. Yung isip nila. Bakit? Wala pa silang tamang konsepto. But we are, being a Christian, may dapat tayong konsepto. Anong konsepto kung bakit nagpapatuloy tayo in spite of everything na nangyayari sa atin? Anong konsepto ng sacrifice mo? Anong konsepto ng giving mo? Anong konsepto ng pagbibigay mo ng first fruit? Anong konsepto ng pag-support mo kay pastor, sa family ng pastor? Ano ang konsepto ng pagsunod mo sa pastor mo? Anong konsepto? Saan mo hinuhugot yan? Kasi gusto mo lang? Hindi ho doon. Kaya mo ginagawa ang lahat ng ito because of love sa Panginoon. Are you listening? Young people, ang konsepto, why we are here, because we love Jesus. We love the ministry. Mahal mo ba ang Panginoon? Sigurado ka? Even Apostle Peter, tinanong siya ng Panginoon. Do you remember that? 3 times. Tinanong ng Panginoong Jesus si Peter, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, oh naman Panginoon, I love you so much. Di ba sabi niya? Then, suddenly, sabi ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Really? Sabi ni Peter, oo naman Panginoon, confident na confident. Si Peter, nung sabihin niyang, oo naman Panginoon, love na love talaga kita, alam mo naman yan. Pero, pangatlo, ano ang naramdaman ni Peter nung inulit na pangatlong beses si Jesus Christ? Peter, mahal mo ba talaga ako? Anong nakita anong sinabi ng Bible? Ang mukha ni Peter ay what? Namanglaw, nalungkot. Kasi nga, nung maintindihan niya, bakit kailangan 3 beses mo akong tanungin? Hindi pa ba sapat yung one time na sabihin ko sa iyo, o tanungin mo ako na mahal kita? Pero yung pangatluhan, mahirap yun. Mukhang may duda, no? Mukhang nagdududa. So, totoo, nakita na niya yung future. Si Peter ay i-deny niya ang Panginoon. Tama ba ako? That's the reason why. Christian, madaling sabihin, yes Lord, I love you. Pero wala ka sa ministry every Sunday. Lord, I love you. Pero wala ka sa soul winning, sa tracts distribution. I love you, but you didn't give your tithes and offering, your first fruit. Hindi mo sinusuportahan yung pastor. Madaling sabihin, yes, I love you, Lord, pero wala ka sa ministry. Yes, I love you, Lord, pero hindi ka nagsusupport sa every activities ng church. Are you listening? If you love the Lord, sabi na ang konsepto niyan, kung mahal mo ang Panginoon, do your best for the Lord. Gagawin mo yung best mo for the Lord. Again, Christian, do you love God? Support your pastor. Do you love God? Support the ministry. Involve your life, your talent for the ministry. Mapalad kayo. Hindi ko sasabihin maswerte. Wala naman swerte sa Kristiyano.
Mapalad kayo. Meron nang tumutugtog. Hindi lahat ng simbahan na nagsisimula, may marunong tumugtog. Nung time na nag-start ako sa ministry, ako lahat. Ako ang song leader, ako lahat. Alam mo yon? Pagdating sa offering, ako pa rin. Ako lahat. Lahat. But then, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo natatapos sa isa lamang, dalawa, tatlo, apat. And then one day, God will bless us. Are you listening? Bakit? Merong mga faithful Christian. One day, Pastor, magiging mga professional at wag lang mag-asawa ng maaga. Mag-asawa man kayo, piliin nyo kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon. Pag-pray nyo. Di ba? Hindi kasi porket love ka, kahit wala sa ministry, hindi mabuti yan. Again, the concept of our sacrifice is love. Again, kung mahal mo ang Panginoon, doon mo huhugutin yung lahat ng sacrifices yung ginagawa. Like Queen Esther. May courage, may willingness, may determination. Lahat yan. Pag wala ka yan, kapatid, hindi magiging maganda ang iyong buhay sa paglilingkod. Kapatid sa Panginoon, makinig kang mabuti. Ang isang bagay na lagi mong tatandaan ay yung principle ng Bible sa buhay mo. Alam mo ba yung pag sinabing prinsipyo, maprinsipyong tao? Anong ibig sabihin? Na ayan, taong yan, maprinsipyo yan. Pag sinabing tao maprinsipyo, hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng baliin yung mga desisyon yan. Maprinsipyo yan eh. May paninindigan yan, tama ba ako? May panindigan yan. Ito yung buhay ni Queen Esther. Dapat sa isang mananampalataya, may prinsipyo kayo. In line, dapat ang prinsipyo ng Kristiyano ay saan nanggaling? Sa Word of God. Ang prinsipyo natin is not about nanggaling sa iba, nanggaling sa mga books, hindi nanggaling sa pakinig mo lamang, nanggaling sa salita ng Diyos. Amen. Determination, principles in life came from the Word of God. Ano ang impluensya ng salita ng Diyos para sa iyo, sa buhay mo? What is the influence of the Word of God in your life? Alam nyo, si Esther, kapatid, makinig kayo, especially young people. Ang buhay ni Esther, lumaki si Esther sa pamamahala at pagpapalaki ni Mordecai na kanyang pinsan. Pero wala kang mababasa sa Bible, naging matigas ba ang ulo ni Esther? But listen to me, hanggang sa maging reyna siya, sumunod siya sa advice ni Mordecai. Nakita niya? Reyna na siya, pero kahit kailan, hindi niya binaliwala yung mga advices ng kanyang pinsan na si Mordecai. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, someday in your Christian life, follow the advice, especially the advice of the Word of God. Yan po ang magiging batayan. Prinsipyo po yan. Lahat ng kumalaban sa Word of God, walang nangyaring maganda sa kanilang buhay. Right. Lahat ng Kristiyano, especially young people na naging matigas ang ulo sa pastor, hindi nagtagumpay ang buhay. Amen po, mga kapatid. Again, in the Christian life, like Queen Esther, if I perish, I perish. Are you ready? Accept the challenge like Queen Esther. Lord, if I perish, I perish. So what? Kung anong sabihin ng tao. So what? Kung anong sabihin ng loved ones ko. So what? Kung anong sabihin ng mundo sa akin. So what? Kung anong tingin nila sa amin ng mga Baptist. So what? Kung anong tingin nila sa church namin. The most important thing in Christian life, sabi ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon-tipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. 2 o 3. Tayo, higit pa tayo sa 3. Amen? Amen. I do believe na ang Panginoon ngayong umaga nandito sa ating kalagitnaan. Amen. Nakatingin siya sa puso mo, nakatingin siya sa buhay mo, and He is happy. Masayang-masaya ang Panginoon this morning because of you. Dahil may mga Kristiyano this morning nagsiserve sa Panginoon. Hi? Are listening? Amen. Ngayon, tayo po ay mananalangin. Actually, tapos na ako. Hindi ko ahaba. Actually, mahaba to. Itong message ko na to. Pero, hindi ko na kailangan habaan. Habaan ko man o hindi ang Word of God. Kung
ang Kristiyano masaya sa kanyang puso, madaling maintindihan ang salita ng Panginoon. Okay? So now, listen to this. Simply as, ang message natin this morning, if I perish, I perish. Determination, willingness, courage, and the concept of our service to God is what? Greater love for the Lord. Amen? Amen. Tayo pong lahat ito ngayon, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Please close your eyes. Lahat ng mata ay nakapikit. Iyo ko ang ating mga ulo. At tingin natin ang basbas ng Panginoon this morning. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon. It's a privilege for us na nakapag-serve tayo sa Panginoon. Hindi lahat po ng tao nasa ganitong klase ng gawain. Yung iba, nasa bahay. Yung iba, nasa hospital. Yung iba, nagtatrabaho. Salamat sa binigay ng Diyos na availability. Yes. Dahil hindi lahat ng tao available para sa Panginoon. Yes. Lagi ang tao busy. Lagi ang tao mas gugustuhin nila na wala sa gawain. Mas gusto nila nasa mall. Mas gugustuhin nila nasa mga gimmick. Mas gugustuhin nila nasa ibang lugar pero wala sa gawain ng Diyos. Ngayong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, God is happy because of you. Nakikita niya yung service mo, yung sacrifice mo. Nakita niya yung determination. Nakita niya po yung love. The concept of the ministry is love. Thank you for these children. Salamat sa mga young people. Salamat sa mga nanay. Salamat kay pastor. Salamat sa ating lahat. Dahil ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng opportunity para makapag-serve tayo sa Kanya. Now, Christian, hindi ko alam kung ano ang laman ng puso mo this morning. I don't know. Kung ano yung laman ng puso mo, hindi ko rin alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung situation mo this morning. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung ano yung problema mong daladala. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Yung struggle mo, yung trials mo, I don't know. Even your circumstances. Even your service to God. Even your problems, hindi ko alam. But God knows everything about you. Alam lahat ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ano yung problema mo, yung trials mo, pinagdadaanan mo. Yung mga situation na hindi maganda sa buhay mo. He knows everything. And now, Christian, the Bible says, like Queen Esther, siguro, nakakaranas ka, sometimes ayaw mo na, surrender ka na, nadi-discourage ka na. But listen to me, Christian. Ang buhay natin ay hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang po tayo. But we praise God. We praise the name of God. We are very thankful. You know why? Because God is faithful for us. Christian, again, hindi ko alam yung situation. But if you realize that God, through His Word, touch your heart, through His Word this morning, ibigay mo lang sa Panginoon yan. Lahat ng mga situation mo, lahat ng mga problems mo, just give to the Lord in prayer. And He knows how to handle it. Alam ng Diyos kung paano Kanya tutulungan. Alam ng Diyos kung paano niya Kanya i-guide. Just surrender it to the Lord. Just give it to the Lord. Lord, my concept right now is about love for you. Mahal na mahal kita, Panginoon. That's the reason why I know hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwanan. Kapatid, nothing to worry because God is in our side. Today, at this morning, just come to the altar and pray to God, talk to God this morning, and say, Lord, thank you so much for this opportunity to hear the Word of God. Just come forward. Just come forward. Come forward. Come here and talk to God.
Talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. Wala akong karapatan na ilapit ka sa Diyos. It's about you. Pwede kitang ipag-pray. Yes. Pero iba yung ikaw mismo ang makipag-usap sa Panginoon. Talk to God. Open your heart. Open your heart. Lord, thank you for this word. Thank you for your reminders. Thank you for your love. Thank you for your guidance. Thank you for this kind of ministry that you given to us. Pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng tinatamasa mo. Pasalamatan mo ang Panginoon even sa pinakamaliit na bahagi ng buhay mo. Lord, I have no money, I have no work, I have no everything, but I thank God because I have you in my life. Meron akong Panginoon. Wala akong pera, wala akong trabaho, minsan, salat ako sa lahat ng bagay. But thank you, Lord, dahil nandito ka sa puso ko. Salamat dahil nandito ka sa buhay ko. I can do all things through you. Kaya kong gawin, kaya kong magtagumpay because of you. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, time will come. God will bless you. Alam mo bang may timeline ang Diyos sa buhay mo? May timeline ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Tatandaan mo yan. Just remember Queen Esther. If I perish, I perish. Just to serve the Lord. Yun ho ang malagang bagay. Pastor, can you pray for us, please? Let's pray. Thank you, Pastor Josel. Heavenly Father, pasalamat kami sa iyo sa mensahe. Ito talaga, Lord, ay timely message about sa buhay ni Esther na napakaganda na mensahe, Lord, na may purpose ka sa buhay ni Esther, kaya pala nilagay mo siya naging reyna para maligtas ang kanyang pamilya, ang lahi ng mga Hudyo. Salamat, Panginoon, na ganoon rin sa amin, di man kami katulad ni Queen Esther, anumang estado namin kabuhi, lagay mo man kami dito sa gawain, Lord Jesus, na mayroong purpose rin pala ikaw sa bawat isa na mga member, maging sa akin ng Panginoon bilang missionary pastor, may purpose ka. Bagay kay Pastor Josel, sa kanyang pamilya, Pastor Gomi, Pastor Nabli, na walang maliit, walang mataas na sitwasyon o estado na mong kabuhi, Ginoo, nga naging butang kita kamon nimo kami sa gawain, iba-iba mong role, pero para sa glory mo at may purpose ka. Thank you, Heavenly Father, kung ano man purpose nga ra ang ginto mo kamon ay kaya mapulpil sa blessing ag sa bulig sa tulong ng Holy Spirit ag sa biyaya mo, O Diyos, ay tulong kami mapulpil in our generation, makapag-serve kami sa inyo at sa generation na to sa mga kaluluwa, young people, adult, mga bata, ay mapulpil, Lord. Sa inyo man among desire nga, Heavenly Father, kayo makalup sa amin ng mga more souls, more people na may puso sa gawain, sa to support local foreign mission, at sa gawain mo, Panginoon, dito sa home base. Yan ang prayer namin. At ganoon din, Heavenly Father, yung desire namin na hindi lamang maligtas kundi mabaptize. And then, another desire ay kung hindi ka pa dumating, Lord Jesus, ay paglaban kami ng lugar din na mapagtipunan sa inyong biyaya. Alam mo na, Panginoon, ang mga desire namin. So, salamat po at you honor our desire at delight thyself in the Lord and will give thee the desire from the hand. Importante lang, Panginoon, ay kami maging faithful sa inyo, maging courageous kami at ganun pa yun ang love namin sa inyo at sa gawain at sa mga pastor, sa mga lingkod mo. Salamat kay Pastor Gumi at salamat kay Pastor Josel. Salamat rin kay Pastor Nabli, Panginoon, kay Pastor Yuli. Salamat rin, Panginoon, sa mga anak mo na dito ngayon, present sila. So we pray, my Lord, yung hindi nakarating ngayon dito, Brother Gars, Tremonit, siya, si Corinne Aliyah, at maging iba pa, Panginoon, we pray na katagpuin rin kanilang mga spiritual needs na maabot rin, Panginoon. Kasama rin namin sila sa paglilingkod sa inyo once a week na nagtipon-tipon kami. So thank you, sweet Holy Spirit. Pagpalain naming giving at pagpalain naming physical food sa lahat ng glory, honor, and power. Thank you for loving us. We love you. Ingatan nyo kami, tulungan, give us long life at kagalakan na maglingkod sa inyo. Till Jesus Christ come.
At we pray ang salvation ng mga Israelites at aming mga loved ones and beyond. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Praise the Lord. So, thank you, Sir Giselle.